Ang mensahe po natin ay sa Kawikaan chapter 10 verse 9. And the title of this message po, ang mensahe natin ay pinamagatan ko pong Living with Integrity for an Audience of One. Ano, sabi dito ho, pamumuhay na may katapatan para sa iisang tagapanood lamang ang Diyos. Pamumuhay ng may katapatan. So, nung nakaraang linggo, ang pinag-usapan natin ho ay paglilingkod, hindi para sa tao, o pagsasagawa ng mga bagay na ginagawa natin, hindi lang para sa tao, lalo na para sa Diyos. Ngayon naman po ay katapatan. Yes, tama magtapat tayo sa tao, pero higit sa lahat, kailangan natin magtapat sa Diyos natin. Amen po. A person's integrity is measured when they are in the midst of trials. Naniniwala po ba kayo na ang katapatan ng isang tao ay nasusukat sa panahong nasa gitna siya ng pagsubok? Amen. Ako, yung mga tao pag nasa gitna ng pagsubok, lumilitaw doon kung talaga bang tapat sila mga Kristiyano o tapat sila mga followers ng Panginoon, dahil pagdating ng trials, doon nawawala ang katapatan. Okay po. So, naniniwala ho ako, itong nagdaang mga isang linggo, maaari may mga challenges tayong kinaharap. Ang tanong, nanatili ka bang tapat sa Panginoon o nag-doubt ka sa Kanya? Diba ho, pag may mga pagsubok, yan na lumilitaw na parang nagda-doubt na tayo. Parang nagko-question na tayo, may Diyos ba talaga? Alam niyo ho, kay may problema o wala, may Diyos. Amen. Ano ang kalagayan mo ngayon? Magbago-bago man ang kalagayan natin, may Diyos na nananatili. Okay? Sabi dito ho, ang tao daw ho ay nasusukat ang kanyang katapatan sa gitna ng mga pagsubok, pangalawa sa gitna ng tukso. Ako, pag may tukso, ano na ho? Mananatili pa rin ba tayong tapat pag may tukso doon sa mga nagtatrabaho na nagbibilang ng pera? Ako, yari na pag pera, no? Ano mo kaya kung ikaw ang tagabilang ng pera? Hirap na tukso nun. Tama? Tapos ang sahod mo, ang liit-liit. Tapos ikaw na, halimbawa cashier ka, parang sabi mo, parang ang dami mong pera na binibilang ko. Tapos ang sweldo ko lang ay ang liit. Alam niyo ba, magkakaroon niya ng something? Magbubuo sa isip natin, ano kayang ang word niya natin, mangungpit. Dito may ganong karanasan. So pag may tukso, pag may pagsubok, doon nasusukat kung tapat ka pa rin sa Panginoon. Pangalawa, pag may tukso, ano ba? Pag may tukso, mananatili ka pa rin bang tapat sa Panginoon? Then last, paano kapag nandun ka sa gitna ng kahirapan, mananatili ka pa rin bang tapat sa Panginoon? Alam niyo ho, ang good thing na example natin ho dito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang pinaka-great example ng isang tao ho, pinagdaanan ng pagsubok, pinagdaanan ng tukso sa buhay, pinagdaanan ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, pero siya ho ay nanatiling tapat sa Diyos. Amen. Maaaring pastor, hindi natin kaya kasi tao lang tayo. Tandaan natin, nagkatawang-tao ang Panginoon para patunayan sa atin na kaya din natin. Kaya lang, may sikreto si Lord. Mayroon siyang something na ginagawa para mapaglabanan niya ang tukso, pagsubok at mga kahirapan sa buhay. Alam niyo ang sikreto ng Panginoon? Tapat siya sa kanyang Ama. Amen. Kaya ho, magandang mensahe na ito, pagpapaalala na dumaan man tayo sa matitinding challenges ng buhay, sa tukso ng buhay, sa kahirapan ng buhay. Kung hindi mo mawawala sa buhay mo ang katapatan sa Panginoon, then magsusurvive tayo. Mahirap mag-survive pag wala itong word. Diba ang word na tapat, pag bali-baliktarin mo, nakita mo na yung word, pag binaliktad, ano pa rin ang lalabas? Sapat? Diba tapat, bali-baliktarin mo yan, tapat pa rin mo ang lilitaw. So ano nga ba ho, ang unahin muna natin ho, what is integrity? Ano ho ba yan? Sabi dito ho, at totoo marami ng definition ng integrity. In the Old Testament, the Hebrew words translated integrity means the condition of being without blemish. Sa Lumang Tipan, pag sinabi mo integrity, ikaw ho ay tinutulad sa isang tao hong walang dungis. Pag ang isang tao daw sa Lumang Tipan ay may integrity, siya ho ay isang tao hong malinis, walang dungis, siya ho ay perpektong tao sa Lumang Tipan. Pagdating sa Bagong Tipan, ang tawag naman dito ho, integrity in the New Testament means honesty, katapatan. Noong Lumang Tipan, pagka ikaw ay tapat sa Panginoon, consider ka as righteous. Diba sa Bible ho, ang mga righteous na mga tao, sila Abraham, Moses. Pero ho, naging righteous sila, hindi dahil ho perfecto sila. Sila ho ay naging righteous dahil ho ang susi, obedience.
sila ho ay masunurin sa Diyos. Sa bagong tipan naman daw po, ito daw po ay honesty, at yun ho dapat ang makita daw sa buhay natin bilang mga Kristiyano. In short, ito ho ang pinaka-maikling meaning ng integrity, at ito ho ang gusto kong iwan sa inyo. Integrity is consistently doing the right things even when no one is watching. Okay? Ang sabi dito ho, ang katapatan daw ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Yun ho ang meaning ng katapatan. Ang isang example daw dyan ho, paano ho pag dumating sa time na nagbayad ka, tapos may sinukli sa'yo, wala naman nakakita maliban sa'yo, pero yun daw po ang katapatan. Pagbibigay ng tama o paggagawa ng tama, kahit walang nakakakita. Sino dito ho ang nangyari na ganito? Bumili ka, nagulat ka, pag uwi mo, hindi mo muna binilang, sobra ang sukli. Dumaan ka ngayon sa tukso. Bakit tukso? Alam mo kung saan ka bumili, tama? Alam mo kung saan ka bumili at alam mo kung gaano kalaki ang pera na dala mo, pero bakit sobra ang binalik sa'yo? Ano ang pwede mong gawin? Walang nakakita. Pastor, wala naman nakakita eh. Tsaka mali siya. Paano siya eh? Huwag natin mag-ibig. Nasuklihan ka na, tapos ikaw pa yung alam nyo, sa totoo lang, ang katapatan daw po ay larawan ng paggawa ng tama kahit walang nakakita. Alam nyo, sa reality, ito ang tinatawag natin muna na physical realm, mangyayari po yan. May mga time, wala sa yung makakita, pero spiritually speaking ho, hindi pwede mangyari yon. Sa physical, maaaring wala kang kasama minsan, pero sa spiritual, napakarami mo kasama. At laging mayroon nakakita sa atin, tanda natin, dalawa ho ang hindi natin nakikita, na sa spiritual realm, mayroon tayong dalawang hindi nakikita na nilalang, mga anghel at saka Diyos. Yung anghelo na hati sa dalawa, naging demonyo yung isa, at nanatiling anghel ng kabutihan yung isa, sila ho ang araw-araw na nakakita sa atin. Di ba ho, parang may narinig ba kayo? May gagawin kang masama, kasalanan, may something na parang umiikot-ikot sa isip mo, sa likod mo, wag. Kung meron naman ang lakas, sige. So, balikan ko lang ha. Sa reality ho, sa physical realm, mangyayari po ito, maaaring wala nakakita sa'yo, sinuklihan ka ng higit. Yes, wala nakakita, itatabi ko to. Wala eh, sumala siya sa pagsusukli, hindi ko na kasalanan yun. Yes, maaaring kasalanan niya, pero dahil alam mo yung tama, pero di mo ginawa, naipasa sa iyo ngayon yung kasalanan. Ibabalik po natin. Grabe naman, ano, nasuklihan tayo ng mali, tapos hindi natin naibalik. Okay, pinag-uusapan mo natin katapatan. Okay, punta tayo sa tanong, why should we live with integrity for an audience of one? So bakit po ba kailangan natin mamuhay nang may katapatan sa harapan ng ating Diyos? Mayroon tatlong reason kung bakit po natin kailangan gawin ito. At ang una pong reason, sabi dito, so that the people around us may know that God reigns over us. Pagka namuhay pala tayo sa katapatan, may pinatutunayan tayo, may pinapakita tayo sa mga tao na nakakita sa atin na ang Diyos ang naghahari sa ating buhay. Okay, paano po natin, basahin po natin. Sa Kawikaan chapter 10 verse 9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Okay, balikan ko lang ha. Yung word na pinaghaharian, magkatabi yung word na pinaghaharian ng kapayapaan. Alam niyo ba, ang hari ng kapayapaan, walang iba kundi ang Diyos natin ho ang hari ng kapayapaan. Meaning, the moment na born again tayo, the moment na naging follower tayo ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo sa ating buhay ng hari. Grabe, at kakaiba itong hari natin, hindi ito pumapayag na mamuhay tayo sa kasalanan. Kaya minsan may mga time, di ba, gumagawa tayo ng kasalanan, Pastor, wala nakakita sa akin pero nagkaroon ako ng consequences. Balikan ko lang, sa reality, hindi ka nakita. Pero sa spiritual realm, sang katerba nakakita sa iyo, at ang isa sa pinakamatining nakakita sa iyo, walang iba kundi yung audience of one, si God. So pinag-uusapan kasi natin yung katapatan. Pag sinabi yung Diyos ng kapayapaan na naghahari sa atin, meaning, hari natin ang ating Diyos sa ating buhay, may takot tayo sa Diyos. Kapatid, yung salitang
Pinaghaharian tayo ng Diyos, meaning, pag sinabing pinaghaharian, meron tayong, yung higher form ng pagsunod sa Panginoon ay pagkatakot. Pagsunod. The moment na mayroon kanyang fear of the Lord, sa totoo lang po, kahit anong tindiho ng battle mo sa laman, iiral ang iyong takot sa Diyos. Panginoon, mahina yung laman ko kasi lalaki ako, babae ito na nakikita ko, pero pag mayroon kang Diyos, may takot ka sa Diyos, hindi mo kaya magawa sa bagay na ikagagalit ng Diyos. Kaya ho, pag sinabing hari natin ng Diyos, meaning may takot tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Mahirap minsan ang kalooban ng Diyos. Napakahirap. Pag sinabi mo, Lord, ikaw ang aking hari, pag dineclare mo yun, kapatid, meaning may pakialam dapat na ang Diyos at may karapatan na dapat sa buhay natin. Diba, hari nga natin siya, di ba? Pag sinabing hari mo si Lord, meaning sakop ka ng Kanyang kingdom, at dahil nandun ka sa kingdom ng Panginoon, kasama ka sa rules, meron tayong rules na kailangan sundin. At isa sa pinakamabigat, yung kalooban ng Diyos. Dahil sa kalooban ng Diyos, ayaw niya nang gumagawa tayo ng kasalanan. Okay, sabi dito, sumunod tayo sa kalooban niya, mahal natin ang Diyos. Pag sinabi natin, hari natin ang Diyos, may tendency ho, kailangan i-declare natin, Lord, kaya ka hari namin kasi mahal ka namin. Okay? Yan na, sabi dito ho, dahil mga lingkod tayo ng Panginoon. Malalaman ng mga tao ho sa paligid natin, ay, kaya ito tapat, kasi lingkod yan ng Diyos. Tandaan natin ha, hindi lang pastor ang lingkod ng Diyos. Lahat ng mga followers ng Panginoon, consider sila as servant o lingkod ng Panginoon. Tayo po lahat. Kaya mamaya, pag uwi natin sa kanya-kanya natin mga bahay, tandaan natin, nakatingin lahat ng mata sa mga Christian. Kumusta yung way ng pagsasalita natin? Nagmumura pa po ba kayo? Pastor, konti na lang. Gano'n kakonti yung mura na lang natin? Ano, pastor once a week. Pwede mo na yan tigilan. Tama? Pwede mo nang tigilan yan. Ano pa ang klase pamumuhay natin? Dahil marami nakamasid at yung mga tao nakamasid sa atin, ang expectation nila, mga tapat tayo sa Diyos. Hindi mo madali mabuhay ng Christian kasi ang daming mga tanan nakatingin. Pero sabi ko sa inyo, hindi natin lahat pag-Christian. I-please natin lagi ang Diyos dahil lagi siya nakatangsak sa atin. At the moment na nagkamali tayo, hindi tayo dapat umalis. Hindi tayo dapat lumayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, nagkasala na naman ako. Sabi ng Panginoon, alam ko. Kaya nga, binayaran ko ng lahat. Okay? Huwag tayong humiwalay sa ating Panginoon. Okay, pangalawa ho, bakit ho kailangan natin mamuhay na may katapatan sa harapan ng ating Diyos? Pangalawa, so that we may experience the good fruits or benefits of it in our lives. May benepisyo, may bunga ang pamumuhay ng katapatan sa ating Panginoon. Okay? Kawikaan chapter 10 verse 9b, kadugtong yan, yung word na kapayapaan. Ang buhay ho natin sa mundong ito ay napaka-challenging. Bakit po? Tingnan nyo, hindi naman tayo ang ginera. Pero nadamay tayo. Tingnan mo, ang layo sa atin ng Middle East, pero tayo ho ay nadamay. Pero balikan ko lang, ang namumuhay sa katapatan, una, sabi dito ho, namumuhay siya ng ligtas, walang kaba. Amen. Pag once na namumuhay tayo sa katapatan, the moment na dumating sa buhay natin, na kunin man tayo ng Panginoon anytime, wala tayong kakaba-kaba sa ating buhay. Bakit po? Alam natin, Lord, tapat po ako sa inyong harapan. Okay, sabi dito, ang benepisyo na matatanggap natin, the moment na namuhay tayo ng may katapatan sa Panginoon, mayroon tayong buhay na ligtas, mayroon tayong buhay na walang kaba. Amen. Basta bakit walang kaba? Namumuhay ka sa katapatan, wala kang tinatago. Mamaya sa dulo makikita nyo kung gaano katindi yung number 3 na points natin. Namumuhay tayo ng ligtas, meaning namumuhay tayo ng tahimik, namumuhay tayo na may kaayusan, dahil bakit po? Namumuhay tayo na may katapatan. Malinaw na tinuturo ng Bible ito dahil alam natin sa mundong ito, aalukan tayo para baguhin ang sistema ng ating pag-iisip para hindi tayo mamuhay ng straight sa Panginoon. Ang dali lang gumawa ng kasalanan, ang dali lang mo baliktarin yung katapatan. Dahil sa mundo, sanay sila sa ganung buhay, tayo mga Christian, kay araw-araw may struggle tayo. Ito yung kalakaran sa mundo. Pag pumasok ka sa kalakaran nila, ang tawag na agad sa iyo ng description sa Bible, mga mundo. Ang hirap Kaya nga pag ang Christian nag-decide ang Christian pumasok sa politiko, mag-iingat siya dyan dahil bakit to? Maraming nakakapasok na Christian sa politiko, nag-iiba ang buhay.
nag-iiba ang buhay, financially, nabibless sila, then nababago ang sistema ng kanilang kaisipan, then yung pagiging spiritual nila, halos hindi na nila ma-i-practice dun sa loob po ng kanilang gobyerno. Bakit po? Nilalamon sila ng sistema. Okay. So sa pamumuhay sa katapatan, mayroon tayo matatanggap na kapayapaan, at yung kapayapaan na yan ay wala yan ng iba. Grabe, sarap siguro matulog. No? Ang gulo-gulo na ng mundo, ang gulo-gulo na ng mga tao sa paligid mo, pero dahil alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawang masama. Una, sa harapan ng mga tao, pangalawa, lalo sa harapan ng Panginoon, yung sarap ng pakiramdam, hindi kaya yung tumbasan ng kahit anong bagay. Nababalitaan po natin ngayon, may mga Christian na pagbibintangan na sila daw po ay mga korap. Pag pumasok ka sa politiko at sa pagbintangan kang korap na isa kang Christian, at totoo ho, hindi ho yan duda. Hindi lang ho yan focus-focus, kundi talagang totoo ho nangyayari sa loob. Bakit po? May sistema po dyan na yung katapatan mo sisirain talaga nila sa kahit anong paraan sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera. Okay? Mahirap, the love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasalanan o kasamaan, kaya marami mga Christian na bago ang kanilang pamumuhay, na wala ang kanilang katapatan sa Panginoon dahil inalukan sila ng pera. Nabasa niyo sa Bible, ho? Sa Bible, marami tayong example na inalukan ng pera, pero tinanggihan nila. Bakit po? Mayroon silang honesty, mayroon silang integrity sa harapan ng Panginoon. Pero alam niyo, hindi ho lahat nagtagumpay dahil meron ho tayo mababasa sa Bible na Judas. Si Judas ay hindi nakapagtagumpay. Bakit po? Simulat sa pool, ang kanyang ho talagang puso ay against kay Jesus. Una, doubter siya. Isipin niyo, kasama siya sa 12 disciple. Pero hindi ho siya ganun katapat kay Jesus Christ kasi simula pa lang nung una, wala siyang integrity. Paano mo natin nasabi yun? Noong mga moment na naghahanap sila ng source para ho i-bless o pakainin ng mga tao, si Judas ang may hawak ng pera ng kanilang grupo, pero hindi siya makapag-offer, magsabi man lang kay Lord, Lord, meron tayo ditong pera. Lagi ho siya nag-uupos at sinasabi niya sa Panginoon, hindi kasya. Hindi kasya. Kasi bakit hindi kasya? Kinukuhanan niya. Okay? So, ang katapatan ho ay malinaw na dapat una makita sa ating mga Kristiyano dahil tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Pangalawa, dapat ho daw ito makita at ginagawa natin para ho maranasan natin ho ang bunga ng katapatan. May bunga ang katapatan. So, totoo lang ho, napakalaki ng bunga ng pagiging tapat. Then last na point, at ito ho, medyo tagalan natin dito, kasi ito ang sabi dito ho, okay, bakit natin kailangan gawin ang katapatan sa harapan ng ating Panginoon so that we may avoid shame? Kailangan natin mamuhay sa katapatan upang, sabi dito ho, upang hindi natin maranasan ang kahihiyan. Okay? Kawikaan chapter 10 verse 9, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Sige, may mga kilala ka bang mga tao na nagpapakasasa? Grabe, pastor, parang sanay na siyang gumawa ng kasalanan. Pastor, parang ang mga tao sa lipunan natin, especially sa gobyerno, parang hindi na sila tinatabla ng takot sa Diyos. At totoo, wala talaga. Pero tandaan natin mo, darating yung season, o darating yung time, na ipapahiya sila ng Diyos. Kasi bakit po? May paglalantad na gagawin. May verse dito sa Bible, sabi sa Marcos chapter 4, verse 22, walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Bakit po? Yes, hindi ka nakikita ng mga tao sa iyong paligid, pero may Diyos na nakikita sa iyo. Okay? Ang sabi dito ho, mabuti man o masama ang ating ginagawa, pareho yang ilalantad. Ano ngayon ang iyong ginagawa sa panahon na ikaw lang nag-iisa? Pastor, honestly speaking, ako po ay gumagawa ng masama. Pero okay lang, Pastor, kasi wala naman nakakita. Yang walang nakakita, na isa o dalawa, someday ibubulgar yan ng Panginoon sa maraming tao. Paano natin nalaman? Mayroong tinatawag tayong consequence at yan ang tawag natin yan ay bunga. Okay? Sabi dito ho, okay, ngunit may likong landas na malalantad balang araw yung ating mga lihim. Sa Sunday po, mayroon ang ating preacher mo ay about po sa lihim ang kanyang imemensahe. Alam niyo ba may mga bagay na dapat nililihim? At kahit ano pa ang ilihim natin,
Kahit anong tago mo niyan, kahit anong bagay ang hindi mo inaingat-ingatan mo, take note sa word ng Biblia, hindi pwedeng maitago mo yan habang buhay. Lilitaw at lilitaw ang panahon. Malalaman ng lahat yan. Ano? Ang ating mga lihim, pangalawa, ang ating kasinungalingan. Sino mo dito pa ang namumuhay pa sa kasinungalingan? Alam niyo ba, ang isa sa pinakagalit na galit ang Diyos na ugali ay kasinungalingan? Bakit po? Anong description ng Bible? Ang mga taong sinungaling ay anak ng... Kayo po magdagto. Mga magulang, subukan nyo, may anak kayo sinungaling. Sabi ng Bible, yung mga sinungaling daw po at nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan ay diablo at tatay. Kasi kung Diyos ang ating magulang, yung tatay natin na tinatawag ay Diyos, magkakaroon tayo at mamumuhay tayo na may katapatan sa Diyos. Kahit mahirap maging tapat, lagi mo tayo magtapat. Huwag mo tayo mamuhay sa kasinungalingan. Kung galit ang Diyos sa kasinungalingan, dapat tayo mga anak ng Diyos, galit din tayo sa kasinungalingan. Amen. Subukan niyo mamaya mga magulang. Mayroon ba kayong mga anak? Tanungin niyo. Mga dalaga at binata. Mayroon ka na ba? Wala po. Wala po. Tapos malalaman mo pala, 80 na pala, hindi wala pa. At nakarami na pala. Mga anak, magtapat kayo sa magulang ninyo dahil magulang ang lagi natin number 1 na supporter. Ba't kaya balik na sinasabi ng mundo, huwag kang magsabi sa magulang mo kasi mga, ano yan? Pipigilan ka niya. Hindi mo na alam, mga kabataan, magulang nyo pa rin ang number 1 na supporter nyo. Dahil the moment na kayo ay sumala, kasi sa 10, sasala dyan 8. Tatanggapin kaya ng simbahan, tatanggapin kaya ng pamilya, kung 10 ang anak mo, 8 ang sasala dyan. Kung minsan, isa lang ang magsusurvive. Amen. Mga kapatid, balikan ko lang, itong mensahe natin ay pagpapaalala, galit ang Diyos sa sinungaling. Amen. Ba't kaya takot tayo magsabi ng totoo? Diba, may humarap sa'yo, bakit ba ako? Sa'yo mo, opo. Eh kung bakit talaga, ano ang magagawa natin? Mataba ba ako? Eh, anong tanong mataba? Opo. Ano ang gagawin natin? Kung may tanong sa'yo, sagutin mo siya ng tama. Huwag mo siyang mambulaklak. Pag may nagtanong sa'yo, especially asawa mo, may masama ba akong ginagawa sa'yo? Ay, nagtanong na eh. Dapat honest na yung sagot mo. Ay, wala naman talaga perfecto ka kasi wala. Pag nagtanong sa'yo gano'n, pagkakataon mo na para sabihin sa kanya lahat ng mga bagay, vice versa, mag-usap kayo, walang sinungaling. Okay? Kasi ang ating pamumuhay sa totoo lang sa mundong ito, susubukin at susubukin tayo para maalis at mawala sa atin ang katapatan hanggang dumating sa time, mamumuhay na tayo nang wala sa katotohanan. Sabi dito, may mga panahon malalantad at malalaman ito ng lahat. Walang lihim na di mabubunyag o malalantad, kahit ano pa ito, masama man o mabuti, lahat ay ihahayag ng Diyos sa tamang kapanahunan. Amen? Walang lihim na hindi mabubunyag at walang bagay na hindi malalantad. Amen. In conclusion, mamuhay tayo na may katapatan sa harapan ng ating Diyos upang, balikan natin yung 3, malaman ng mga tao sa paligid natin na pinag-aarihan tayo ng Diyos. Yun ang patunay na tayo talaga yung mga totoo ng Kristiyano. Kaya ka pala napupromote pag nandun ka sa kaya gustong-gusto kang kunin ng mga tao para magtrabaho sa kanila kasi una, mayroon kang makikita sa buhay mo yung katapatan. Isa sa karakter na dapat makita sa atin yung word na katapatan. Pangalawa, maranasan natin ang magandang bunga nito sa ating buhay at maiwasan natin ang kahihiyan. Napakahirap mapahiya. Isa sa pinakamasakit na pakiramdam lalo sa mga lalaki, ayaw ng mga lalaki na napapahiya sila. Pag Mother's Day ngayon, mga mothers, mga nanay, ayaw po ng mga asawa ninyo na mapahiya po yan, kahit saan lugar. Kaya po sikapin natin na kung meron man kayo sasabihin sa mga asawa ninyo na alam nyo, ikakababa ng kanila hong pagkalalaki, ingat po kayo, mahirap mapahiya. Ganun din siyempre sa mga lalaki, huwag nyo rin ipahiya mga babae kasi pareho kayo may emotion. At totoo, mas malupit ang emotion ng babae. Okay? Pero sabi ng Biblia, para maiwasan natin ang kahihiyan, kasi kaya lang naman nagkakaroon ng matinding awayan dahil wala akong katapatan sa gitna noon. Ano? Ganito kahalaga ang may tutulot na pamumuhay na may katapatan sa Diyos.
So yung tatlo na yon, pag na-realize mo, Lord, mamumuhay ako ng tapat para po sa inyo. Una, para malaman ng mga tao na nakakita sa akin na talagang totoo akong follower ng Diyos. Isipin mo, pag nalaman ng mga tao, tapat yan. Di ba po, pag lagi tayo nakakakuha ng magagandang mga bagay, ang lagi mo napapapulihan sa ating buhay ay ang Diyos natin. Subukan nyo ho, magulang kayo, tapos yung mga anak ninyo makukulit. Ano ang alam ng mga teacher niyan? Pagka, ang bato agad sa magulang. Siguro ang magulang mo ganun din kakulit. Ganun ho lagi ang mundo. Ang mundo ho ay napaka-judgmental. Hindi ho natin matatakasan yan. Pero ho, mamuhay ho tayo na mayroong katapatan dahil yun ho ang challenge sa atin ng Panginoon. In our application, mamuhay tayo lagi ng tapat sa harapan ng mga tao. Yun muna unahin natin siguro. Unahin natin yung mamuhay tayo sa harapan ng mga tao kasi ang ating mong pakay, mapapurihan ang Diyos na atin mong pinapakilala sa kanila. So totoo lang ho kung bakit tayo ho mahirap umusad, mahirap dumami ang simbahan, dahil may mga tayo sa ating buhay na nalilimutan natin, Lord, ang purpose ko pala mag-akay. So dahil nga ho nalilimutan na natin mag-akay, ang ginagawa ho natin, especially sa panahon natin ngayon, nalilimutan na natin mag-akay, nalilimutan pa natin mamuhay ng tama. Alam niyo ba sa pamumuhay ng tama, makakaakay ka ng mga tao? Bakit po? Kasi alam nila, ay ito tama ang landas na nilalakaran ito. Hindi ka pa nag-share, hindi mo pa siya inaakay, matututo siyang mag-decide at magsabi, gusto kong lakaran at tularan ang iyong pamumuhay. Amen? So maganda ho yung ganong uri ho ng patutuo. Okay, sabi dito sa harapan ng mga tao, at hindi siyempre doon natapos, lalong-lalo na sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kasi ho siya naman talaga nakakasiyasat ng ating puso. Sa oras na ito, nandito ka sa simbahan, alam ng Panginoon kung paano ang preparation na ginawa mo kanina. Alam ng Panginoon kung gaano ka ka-excited makinig ng salita ng Panginoon, magpuri sa Panginoon. Alam ng Diyos kung gaano at ano ang laman ng iyong puso sa araw na to. Amen. Kung ang iniisip mo, asan kaya yung iba? Asan kaya yung iba? O kung mga ganun ang iniisip natin, ma-out of focus tayo kasi wala doon ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon sa oras na ito, ano at paano ka pumunta sa lugar na to? Syempre yung ano ba talaga ang purpose natin? Di ba, Lord, gusto kong matuto. Pangalawa, Lord, gusto kong mabusog ngayon sa salita mo. And then last, Lord, gusto kong isapamuhay yung mensahe mo. Okay? Last, sabi dito, may nakakita man o wala, gawin lagi natin ang tama. Actually, wala ko talagang, hindi mo talagang mangyayari na wala makakita eh. Kasi bakit meron at meron at meron pa rin tayo makakita sa atin kasi meron tayong audience of one. Ang tawag po dyan, katapatan. Pag ito na-apply natin sa buhay natin katapatan, kahit saan kadalhin ng Panginoon, o kahit saan ka may trabaho, magtrabaho, o kahit saan at ano ang ginagawa mo, pag mayroon kang dala-dala ng katapatan, una, makikita sa iyo ang buhay ang Diyos mo, at totoo ang Diyos na sinasamba mo. Bakit po? Nabago ang iyong buhay. Pangalawa, yung mga benepisyo ng pamumuhay na may katapatan. Sa mundo ho, alam niyo may reward yung katapatan. Kung sa mundo ho, nagre-release ito, nagbibigay sila ng reward, how much yung reward sa langit? That's the question. Well done, my good and faithful servant. Hinahanap ng Panginoon, hindi lang good, gusto rin ni Lord ng faithful. Amen po. Ito ho ang mensahe ng Panginoon, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Palatawa po natin ang Panginoon.